Pero anak, uuwi na mula sa military si Venicio few weeks from now. Hindi naman maaari na malaman niya na nasa ganitong sitwasyon si Celestina. Hindi ko na po problema yon. Labas na po ako riyan. Hindi ko kasalanan na nilihim niyo sa fiancé ni Celestina ang nangyari sa kanya. I won't compromise my freedom by pretending to be my twin sister in front of her fiancé. Susana, help your twin sister. Hindi siya matutuwa kapag nalaman niya na nag-aalala ang mapapangasawa niya. Nakagagaling lang sa digmaan laban sa mga terorista. Nagmamakaawa naman na sabi ng kanyang ama. What would I get from this? Kung papayag ako sa gusto niyo mangyari, at magpanggap nga ako na ako si Celestina sa harap ng mapapangasawa niya, anong mapapala ko? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! That's the bullshitest thing I've ever heard, Mom. Sinubo ni Susana ang strawberry lollipop na hawak at pinaikot ang mata habang siya'y nakaupo sa sofa dito sa loob ng ospital kung nasaan ang kanyang kakambal na si Celestina na walang malay at nakaratay sa hospital bed. Pero anak, uuwi na mula sa military si Venicio few weeks from now. Hindi naman maaari na malaman niya na nasa ganitong sitwasyon si Celestina. Hindi ko na problema yon. Labas na po ako riyan. Hindi ko po kasalanan na nilihim niya sa fiancé ni Celestina ang nangyari sa kanya. I won't compromise my freedom by pretending to be my twin sister in front of her fiancé. Mahal naman ni Susana ang kanyang kakambal, kahit na madalas ay hindi sila magkasundong dalawa. Ngunit hindi niya gagawin ang gusto ng kanyang magulang na magpanggap siya bilang kakambal niya dahil uuwi ng fiancé ni Celestina mula sa military na isang scout ranger. Kung bakit ba naman kasi nilihim ng mga ito ang nangyari sa kakambal niya, pati sa kanya ay nilihim na naaksidente si Celestina at 2 buwan na itong walang malay. Kung hindi pa siya umuwi sa bansa, hindi niya malalaman ang tunay na nangyari. Help your twin sister, Susana. Hindi siya matutuwa kapag nalaman niya na nag-aalala ang mapapangasawa niya na kagagaling lang sa digmaan laban sa mga terorista. Nagmamakaawa na sabi ng kanyang ama. Simula nang dumating siya sa bansa ay wala nang ibang ginawa ang kanyang mga magulang kung hindi ang kulitin siya sa mga gustong mangyari ng mga ito. Ngunit lagi niya silang tinatanggihan. Hindi siya umuwi ng bansa para gawin ang bagay na yon. She's here because her twin sister is in a coma and she was worried because they hid her accident from her. Ngunit habang nakatingin sa mukha ng kakambal at sa tube na nakakonekta sa bibig nito, naninikip ang dibdib niya. Poor Celestina. She must have been so happy and excited to finally reunite with her fiancé after not being able to see each other for 1.5 years. And then, this happened to her. Inalis ni Susana ang lollipop mula sa kanyang bibig at saka tinaasan ng kilay ang magulang niya. And what would I get from this? What? Nagtataka na tura ng ina niya. Kung papayag man ako sa gusto niyong mangyari at magpanggap nga ako na si Celestina sa harap ng mapapangasawa niya, anong mapapala ko? Will you give me the 70% share of our company? Hindi papayag si Susana na wala siyang makukuhang kapalit kung papayag siya sa gusto ng mga ito. Isasantabi niya ang kanyang sariling kalayaan para lang doon. Bukod pa ron, ay hindi niya alam kung anong klase ng ugali ang meron ng fiancé ni Celestina dahil hindi pa naman sila nagkikita ang dalawa. 70%? If we do that, wala nang matitira para sa kakambal mo. Ani ng kanyang ama. Ngumisi naman si Susana at sumulyap sa kanyang kakambal. That's not a problem.
I thought her fiancé is a very wealthy man. If they get married, then she'll become the trophy wife of a billionaire. Which means she won't have to work at all, right? Noon pa man ay ramdam na ni Susana na hindi siya ang paboritong anak ng kanilang mga magulang. Kaya nga siya nagpakalayo-layo sa Australia at nanirahan doon ng mahabang panahon. Alam niya na kapag dumating na ang araw, ay walang kahit anong ipapamana sa kanya ang kanilang mga magulang dahil lahat ay ibibigay ng mga ito kay Celestina. Susana is not jealous of her twin sister. She loves her so dearly. Sa isip niya lang ay parang unfair ang kanilang mga magulang para isipin na ayos lang lahat sa kanya, na lahat ay dapat niyang gawin para sa kakambal niya. Tulad na lamang ng gusto nilang mangyari ngayon. Pinag-cruise ni Susana ang paa niya at humilig sa kanyang kinauupuan bago muling sinubo ang lollipop. Well, if you think it's too much, why not consider investing a substantial amount in my new clothing branch? Mas lumapad ang ngiti ni Susana nang napipilitan na pumayag ang kanyang mga magulang sa nais niyang kapalit. Hindi niya mawari kung bakit gano'n na lamang kagustuhan ng kanyang mga magulang na itago ang totoong nangyari sa kanyang kakambal kay Vinicio Vergara, sa fiancé nito. Pero wala na siyang pakialam. Ang mahalaga ay matutulungan niya ang kakambal at lalago pa ang kanyang clothing brand. Is this how you dressed up yourself in front of your fiancé? Dear twin sis? Tanong ni Susana sa kakambal habang tinitingnan ng mga pictures nito na dapat niyang gayahin para maging siya talaga si Celestina. Ang baduy naman. You look like a manang here. I should change your style. I can't wear this type of lousy clothing. Sa mukha ay walang pinagkaibang itsura nilang dalawa ni Celestina. Para silang pinagbiyak na bunga. Ngunit pagdating sa pananamit, style at pag-uugali ay malaking pinagkaiba nilang dalawa. Masyadong mahinhin si Celestina, samantalang siya naman ay hindi. Maingay siyang tao at madalas ay walang hiya. Malaki rin ang agwat ng height nilang dalawa at iyon pang iniisip niyang problema pag bumalik na si Vinicio. Pagdating naman sa pananamit ay hilig ni Celestina ang mga maluwag at baduy. While si Susana ay hilig iyong magbibigay tingkad sa pinaghirapan niyang katawan. Sa isip ni Susana ay masyadong boring ang style ng kakambal niya kaya kailangan niyang bigyan ng tingkad. Inabot ni Susana ang ilan pang pictures na kinalat niya kanina sa may paanan ni Celestina. Napatitig siya sa hawak niyang picture ngayon. It was a photo of Celestina's fiancé, si Vinicio Vergara. Kasama nito ang ibang mga scout ranger din siguro na baka ay kasama nito sa isang team. Ito ang pinakamatangkad sa lahat ng kasama sa picture at may hawak na mahabang baril. Kahit nabadungi sa mukha at suot na halata pa rin ang gwapo ang binata. Hindi ito kaputian. Ngunit halatang may lahi sa kulay pa lamang ng mata na ocean blue eyes. Sa tangos ng ilong at labi na kahit na may dungis ay mapula pa rin. Kaya naman pala ay ayaw ni Celestina na malungkot ang fiancé pag umuwi na ito galing sa military. Ubod ba naman ang gwapo eh. Kung malulungkot siguro ito, ay maraming ibang babae ang magko-comfort. Baka iyon ang iniiwasan ni Celestina na mangyari. Maraming salamat sa gagawin mo para sa kakambal mo, Susana. Wika ng kanyang ina na nakatayo sa kanyang likuran habang nakaupo siya sa harap ng vanity table. Tiningnan ni Susana ang ina sa salamin at nilapag ang hawak na kulay pulang lipstick. I am not doing this for free, Mom. I hope you remember that. Of course, hindi ko makakalimutan yan. Napag-usapan na namin ng iyong amang tungkol sa investment sa iyong kumpanya. Nilingon niya ito at matamis ang umiti. Now that's what I want to hear. Not a thank you for something I'm not doing for free. Tulad ng pinangako niya sa magulang at kakambal na pagbubutihan niya ang pagpapanggap niya, ay pinaghandaan ni Susana ng maigi ang pagdating ni Vinicio at kung paano niya ito mapapaniwala na siya si Celestina at hindi ibang tao. Pinag-aralan niya kung paanong kumilos si Celestina, kung paano ito manalita at ano pa. At dahil nga sa Australia lumaki si Susana, ay nagkaroon na rin siya ng Aussie accent, kaya mas nag-focus siya sa kung paano makapagsalita ng tweed na Tagalog.
na isang bagay na pinakanahirapan siya. Sa tagal niyang nawala sa Pilipinas ay nakalimutan niya ng ibang salita sa Tagalog. Hanggang sa ang araw na hinihiling ni Susana na hindi dumating, ay dumating na nga. Ngayon ang araw ng pagbalik ni Vinicio mula sa trabaho. Ngayon ang unang araw na magkikita sila. Nasa hangar ngayon si Susana upang sunduin si Vinicio. Naisip niya na baka matutuwa si Vinicio kapag nakita siya o si Celestina. Agad kung kaya ay sinundo niya ito ngayon. At sa hindi niya malamang dahilan, ay kinabahan siya ngayon. Kanina ay maayos at normal pa naman ang pakiramdam niya. Ngunit bakit ngayon ay abot langit na ang kaba niya? May isang hanay ng mga sundalo na nakasuot ng complete uniform ang nakatayo ng tuwid. Sa dulo ng hanay ay nakatayo si Susana. She was caught between the rows of soldiers. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto ng aircraft at halos mapugto ang paghinga niya. Alam ni Susana na gwapo si Vinicio dahil nakita niya ng picture nito. Pero hindi niya akalain na mas gwapo pa pala ito sa personal. He looked like a charming prince who had just been stepped off a jet. Wearing his complete Scout Ranger uniform, he looked every bit the dashing hero. Sabay-sabay na sumaludo ang mga sundalo kay Vinicio at ganon din ang ginawa ng binata sa mga ito. Si Susana lang ang hindi gumawa ng kilos dahil nakatunganga siya. "Maligayang pagbabalik, Commander Vergara," ang sabay-sabay na sabi ng mga sundalo. Nagpasalamat si Vinicio sa mga ito samantalang halos tuluyang mapugto naman ang kanyang paghinga nang sandaling bumaling sa kanya si Vinicio. Animoy natigilan pa ito nang makita siya. "Commander Vergara, hindi po kayo dapat mag-alala dahil naka-escort ang aming team sa iyong kasintahan nung papunta dito," paliwanag ng isang sundalo. "Gusto po ng iyong fiancé na makita agad ang pagdating niyo kung kaya'y dinala namin siya rito." Hindi na narinig ni Susana kung paano pang sinabi ng mga nakapaligid sa kanya. Dahil halos ang tangi niya lang na naririnig ay ang mabilis sa tibok ng kanyang puso habang nakatingin kay Vinicio na naglalakad palapit sa kanya sa gitna ng mga nakatayong sundalo. Bakit ba ganito na lamang ang kaba niya ngayon? Daig niya pa ang totoong si Celestina kung makapag-react. "Hi!" Kinakabahan, ngunit puno ng buhay na bati ni Susana sa binata nang makalapit sa harapan niya. Tinaas niya pa ang isang kamay niya at sabay noon ay malamig na simoy ng hangin na gumulo sa kanyang kulay brown at kulot na buhok at pumalid sa suot niyang white strapless maxi dress. "Did you miss me?" Sa halip ng ngumiti at matuwa na makita siya, ay kinunutan lamang siya nito ng noo. Parang hindi pa ito masaya na makita siya o si Celestina ngayon. Walang kahit anong sinabi. Nitipid ng ngiti ay wala. Nilagpasan lang siya ng binata na nagpalaglag sa panga ni Susana dahil paano nasisikmura ng kanyang kakambal na ganito kalamig ang pakikitungo ng sarili nitong fiancé sa tuwing nagkikita silang dalawa. Nasa malayo na ang binata habang may kasabay na isang sundalo na hindi niya alam kung anong posisyon o ranggo na maglakad at nag-uusap ang dalawa. May kalayuan na ang mga ito dahil may kabilisan silang maglakad. Kaya ang ginawa ni Susana para pansinin siya ni Vinicio ay malakas niyang sinigaw ang buong pangalan nito. "Commander Vinicio Vergara!" Napatigil ang binata sa paglalakad. Maging ang iba pang mga sundalo sa lakas ng kanyang boses. Nagtataka na nilingon siya ni Vinicio nang initian niya na lang at kinawayan pa. "Wait for me, honey!" Sa isip ni Susana, kung nasisikmura ni Celestina ang hindi pansinin ang sariling fiancé nito, siya ay hindi. Tumakbo siya papunta sa nagtataka na si Vinicio na may hawak pa rin ng ngiti habang sumisigaw ng, "Wait for me!" Nakamasid ang lahat sa kanya habang siya'y tumatakbo. At animoy nakisabay din ang hangin sa nais mangyari ni Susana. Umihip ito ng malakas kaya ay umaalon-alon ang kanyang buhok at ganun din ang suot na besida nito. Nung malapit na siya kay Vinicio, she threw herself and depended her life to him. At buti na lamang at sinalo siya nito. Kung hindi, ay lagapak siya sa sahig. Nastumble pa ang binata dahil sa pagkabigla. Buti na lang at malakas ito. "Celestina, what the heck?
Gusto mo bang saktan ang sarili mo? Gulat na saad ni Vinicio habang buhat siya. Matamis lamang nang umiti si Susana. Hindi mo ako pinapansin. Wala ka man lang sinabi sa akin. Hindi mo ba ako na-miss? Kunwari nagtatampo ang boses niya na dahilan ng pagkunot ng noo ng binata. Di ba gusto mo magpalambing sa akin? What? Nagtataka ang tono ng boses nito. Nagpawat siya at mas hinigpitan pa ang pagkakapulupot ng kanyang braso sa leeg nito. Ang isang kamay naman ng binata ay nakapulupot din sa bewang niya. Ang tagal nating hindi nagkasama. You're ignoring me because you're nagtatampo kasi I didn't visit you in the military, right? Sa totoo lang ay hindi rin alam ni Susana kung saang lupalop ng mundo siya kumukuha ng lakas ng loob para gawin ang mga ito. Nagpapasalamat na lang talaga siya na hindi siya nauutal. Pero batid niyang kasing pula niya ang strawberry ngayon. What's gotten into you? Nababalot pa rin ang pagtataka ang gwapong mukha ni Vinicio at doon lamang mas na-appreciate ni Susana kung gaano itong kagwapo. May sakit ka ba? Meron. Nagpout ulit siya. Ano? Lovesick. What? Missing you sick. Mas lalo siyang nagpa-cute at mas nilambingan niya pa ang kanyang boses. At nagtatampo sick. Kasi hindi mo ako na-miss. Marami akong sakit. Pakiramdam ko ay mahihimatay na ako. Nangihinaan ang katawan ko. Parang madrama na tumigil siya sa pagsasalita. Parang kailangan ko ng yakap soul at kispirin. Venetia's face displayed a look of surprise and amazement in response to that. Samantalang halos lamunin na si Susana ng lupa dahil sa labis na hiya. Pinaikot ni Vinicio ang dila sa pisngi para pigilan ang pagsupol ng ngiti. Si Susana naman ay gusto nang isiksik ang mukha sa leeg nito dahil sa labis na hiya, paano tinutudyo na sila ngayon ng iba pang mga sundalo. Commander! Mukhang kailangan nyo na pong umuwi ka agad ano? Sa susunod na lang po siguro ang meeting natin. Wika ng sundalong nasa tabi ni Vinicio na saksi sa lahat ng nangyayari. Tiningnan ito ni Vinicio at tinanguan. Yes, let's just reschedule our meeting. I'll send a report on that. Magpahinga na muna kayo ngayon kasamang inyong mga pamilya. Dahil batid ko na pagod rin kayo sa biyahe at nananabik na kayong makapiling sila. Sana all sinusundo, Commander. Sana lahat talaga kasama ang Mrs. Commander. Pa-share na po kami ng agimat mo. Sa lapis na hiyay, bumaba na si Susana mula sa binata at muntikan pa siyang matumba dahil nawala ng lakas ang tuhod niya. Buti na lamang at nahawakan siya ni Vinicio sa bewang kaya hindi siya tuluyang natumba. Mariin siyang napalunok habang nakatitig sa nangungusap nitong mga mata. Are you alright? Sa halip na kumalmay, mas bumilis ang tibok ng puso niya sa lalim ng titig nito. Oo. Tumayo siya ng tuwid. Ayos lang ako. Tumango naman si Vinicio habang lumipat ang tingin niya sa balikat nito nang may mapansin na kung ano at nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang dumudugo iyon. Oh my God, why are you bleeding? Tiningnan din ni Vinicio ang sariling balikat at napa. Oh, na parang hindi mo lang ito natatakot sa dami ng dugo. Hurry! You're bleeding! You're hurt! Sa labis na takot at tarantay, hindi niya namalaya na lumalabas ng Aussie accent niya. Why are you bleeding like that? May nagsubok bang bariling ka ngayon? Naluluha na ang matang tumitig siya sa mukha ni Vinicio. Wala pong sumubok na saktan siya ngayong araw. Under surveillance po ang lugar kung nasan tayo ngayon. May tama po sa balikat si Commander Vergara dahil sa naging enkwentro kontra insurgents, ma'am. Paliwanag ng sundalo na nakatayo sa tabi. Then take off your jacket. Take it off. Nag-aalala at taranta na sabi niya. It's okay. It will stop bleeding soon. No, take it off. Titingnan ko. Solis, I said take it off. Commander, anas ang sundalo.
Bumaga ng hangin si Vinicio bago tumalima at hinubad ang suot na uniforme gamit lang isang kamay sa pag-unbutton ng mga botones. Ang mga mata nito ay nasa kanya, ngunit si Susana ay nakafocus sa sugat nito. Oh my God, it's bleeding a lot! Mas lalo nataranta si Susana nang makitang maraming dugo iyon at ang gauze ay nagmistulang kulay pula na. Kalmado naman na nagsalita si Vinicio. It's okay, titigil din ang pagdurugo niyan mamaya. That's not okay! Pasigaw na putol ni Susana sa sasabihin nito na nagpagulat pa sa binata. Paano kung maubusan ka ng dugo? Paano kung mamatay ka ng dahil dyan? Paano ang kasal natin? Sa halip na matakot, parang natatawa pa ngayon ang itsura ng binata. Maging ang ibang sundalo ay napaubo na lang upang pigilan ang pagtawa. I'm really Hindi niya na hinayaan na matapos ang binatang sasabihin dahil muli siyang nagsalita sabay baling doon sa sundalo na nasa tabi. May malapit bang hospital dito? Actually, ma'am, may paggamutan po kami rito. Then what are you waiting for? Let's bring him to the nearest paggamutan bago pa siya maubusan ng dugo. Sige ho, ma'am. Sagot ng sundalo, sabay sulyap kay Vinicio. Napangiwi na lamang si Vinicio sa sumunod. Samantalang, labis pa rin ang pag-aalala ni Susana. Napakaingay niya at pinapagalitan niyang binata dahil hindi nito sinabi sa kanya na may tama pala ito. Hindi siya mananahimik hanggat hindi nakakasiguro na maayos ang ito. Pagpasok nila sa loob ng nasabing paggamutan ay mabilis na inasikaso ng doktor na nakasuot ng uniforme na pangpiloto ang sugat ni Vinicio. Samantalang hindi pa rin mapakilis si Susana. Calm down at maupo ka ron, Celestina. Sabi sa kanya ni Vinicio na nahihilo na sa kapabalik-balik niya ng lakad. Masakit ba? Nilapitan niya ito. Do you wanna hold my hand while he cleans your wound? Dahil sa naging tanong niya, maging ang doktor ay napatingala sa kanya. No, I'll be fine. I couldn't feel any pain at all. Sagot naman ni Vinicio. Maupo ka na lang muna roon. Mahihilo ka sa ginagawa mo. Are you sure? Ayaw mong hawakan ng kamay ko? Naniniguro na tanong niya. Yes, I'm not a kid. Sige na. Bagaman hindi bukal sa loob ay sinunod niya ang sinabi nito. Lumakad siya patungo sa couch at naupo roon. Habang pinapanood ni Susana na linisin ng doktor ang sugat ng binata, ay napansin niya na halos hindi man lang nagbagong ekspresyon ng mukha nito. Parang hindi man lang nakaramdam ng sakit. Marahil ay mataas ng pain tolerance ang binata o sadyang sanay na sa sakit dahil sa trabaho. Bumukhang tahe ng sugat mo kaya ito dumugo, paliwanag ng doktor. Marahil ay nagbuhat ka ng mga mabibigat? Hindi naman ako mabigat Agad na reklamo ni Susana. Bumalik sa kanya ang doktor o piloto na may nakakaloko ng ngiti. So ikaw palang binuhat niya kaya ay bumuka ang bagong tahi niyang sugat. Nag-init ang pisngi niya. Well, oo. Napailing ito at muling binalingan si Vinicio. At ikaw naman, alam mong bagong tahi ang sugat mo, nagbuhat ka pa. Hindi ka ba makapaghintay hanggang sa gumaling ka? You'll be here for 3 months, right? Nawala sa isip ko, sabi ni Vinicio. Napatsk ang gwapong doktor bago nag-scribble ng kung ano roon sa maliit na papel. Siguro ay reseta. Nang matapos ay inabot ito kay Vinicio ang papel. That's the list of the medicines you'll have to buy para bumilis ang pagaling ng sugat mo. Paliwanag nito na nagtanggap ni Vinicio ang papel at binasa. Maging si Susana ay nakibasa rin doon. Sabay silang tumingin sa doktor nang muli itong magsalita. Don't carry heavy things again. At talagang sumulya pa ito kay Susana habang sinasabi iyon. I said I'm not heavy nga. The doctor just chuckled. You have to wait until your wound is fully healed. Mas mahirap gumaling ang sugat mula sa tama ng bala. Lalo pat na infection na ng ilang beses ang sugat mo. Infection? Tanong ni Susana. Yes, base sa sugat niya ngayon, maaaring matagal na ito at hindi lang gumagaling. The wound is severe dahil tumagos ang bala sa kanyang braso. Good thing hindi masyadong naging impact sa kanyang buto kaya
hindi na uwi sa mas malalang sitwasyon. Dahil sa sinabi ng doktor ay mas lalong nag-aalala si Susana. Paano, matagal na palang may sugat ang binata ngunit hindi gumagaling. Sa halip ay mas lumalala pa ang lagay. Nagpaalam at sumaludo kay Vinicio ang mga kasamahan nito nung paalis na sila. Nag-insist si Susana na siya nang mag-drive ng sasakyan na dala. Kahit pa ang gusto ni Vinicio ay ito na lang mag-drive. Ayaw ni Susana na bumuka at dumugo ulit ang sugat ni Vinicio. Tahimik naman na nakaupo si Vinicio sa passenger seat at nakatingin sa labas ng bintana. Habang siya ay nasa daan, ang buong atensyon. Bakit hinayaan mo lang ang sugat mo na lumala? Hindi niyo maintindihan kung bakit siya nakakaramdam ng inis. Siguro dahil sa imbes na ang sarili niya na lang ang kailangan niyang alalahanin, ay dumagdag pa ang binata. We were in the forest for months, and the only thing we had there was our first aid kit. Paliwanag pa ni Vinicio. Binalingan niya ito. Ilan ba na ba yung sugat mo? 2 or 3? Ganon na katagal at hindi pa rin gumagaling? Yes. Hindi ba kayo allowed na bumaba sa bundok para magpagamot? We were in the middle of war with the insurgents. Kung bababa kami para sa mababaw na dahilan, bomba o granadang sasalubong sa amin. Maaaring may mga inosenteng tao rin na madamay. At dahil sa nangyari, nagpasalamat si Susana sa sarili na pumayag siya sa gusto ng kanyang mga magulang na nagpanggap bilang si Celestina. Dahil kung hindi, ay umuwi si Vinicio na ganito ang sitwasyon at comatose pa ang babaeng minamahal. Alam niya na labis itong masasaktan at mahihirapan. Anong gagawin mo? Nagtataka na kinunutan siya ng noo ni Vinicio nang bigla siyang pumunta sa harap nito noong huhubarin na sana nito ang suot na military t-shirt. Nag-promise ako sa doktor mo na aalagaan kita, so I'm gonna take care of you. Sagot niya. What? The doctor pilot said you need to rest. At wag masyadong magalaw para mas mabilis na gumaling ang sugat mo. Hindi ba? Kaya hayaan mo na ako na alagaan ka para gumaling ka kaagad. Hindi naman sumagot si Vinicio at nagtataka lang na tinitigan siya. Hindi naman niya panansin ang nagtatanong nitong tingin na umakyat siya sa sofa dahil matangkad masyado ang binata. Nang sa gayon ay magka-level na sila ng height at mas mabilis niyang magagawa ang nasa isip gawin. Itaas mo na yung kamay mo. Utos niya na naguguluhan pa rin na sinunod nito. Tinaas nito ang dalawang kamay. Inaabot niya ang laylayan ng suot nitong damit at hinubad ito sa binata. Mariin siyang napalunok ng mapasalyap sa matigas nitong abs at matipunong dibdib na mayroong malaking peklat. Iniingatan niya na huwag masagi ang sugat ng binata sa takot na baka'y dumugo ulit iyon. Nang tuluyan niya ng mahubad ang damit nito, ay ginamit niya iyon upang punasan ang butil ng pawis sa noo at leeg nito. Ramdam naman ni Susana ang intense nitong titig sa kanya. Sinalubong niya ang malalim nitong mga mata. Should I help you take off your pants too? What? Hindi na kailangan. Maagap na sumagot naman ang binata. At talagang umatras pa ito palayo sa kanya na para bang isa siyang mainit na bagay na nakakapaso. I'll take a shower now. Tinalikuran na siya nito at nalaki ang mga mata ni Susana nang makita ang maraming maliliit na sugat sa likod ng binata. Wait, may mga sugat ka rin sa likod. Huminto si Vinicio at nilingon siya. It's not that bad. I'll handle it myself. Not that bad? Honey, that will leave scars on your back. Dismayado niyang sabi. Go on, maligo ka na. Lilinisin ko yan mamaya. Tumalima na si Vinicio at habang naglalakad napangisi siya. What a nice accent, huh? Ani niya sa isipan. Naiinis si Susana kay Vinicio dahil pagkatapos nitong maligo ay umalis na ito ng bahay dahil kailangan na raw itong mag-report sa kanilang general. Hindi man lang ito kumain o nagpahinga. Pag uwi nila galing sa trabaho ay trabaho na naman ang inaatupag. Hindi alam ni Susana kung paano nahahandle ng kanyang kakambal ang pagiging workaholic ng fiancé nito.
It's no wonder that despite being engaged for 3 years, they don't have any plans to get married. Napabuntong hininga na lamang si Susana at habang hinihintay niya na bumalik si Vinicio, naganda na siya ng mga lulutuin niya para sa dinner nilang dalawa mamaya. Inayos niya na rin ang dalang mga gamit ng binata na halos ay pare-pareho lang ang kulay. Ikaw ang nagluto ng lahat ng to? Parang hindi makapaniwala ang boses na tanong ni Vinicio na kakapasok lang sa kusina. Maraming mga putahe iyon na puro Australian dishes dahil konti lang naman ang alam niyang Filipino dishes. Tiningnan ni Susana si Vinicio habang nilalapag ang baso sa lamesa. Yes, maupo ka na at kumain. Pagkatapos ay dumiretso ka sa kwarto mo. Gagamutin ko ang sugat sa likod mo. Tahimik at nagtataka rin na tumalima si Vinicio. Naupo na rin si Susana sa harapan nito. Nilagyan niya ng kanin at ulam ang plato ng binata at hindi niya maiwasan na hindi makaramdam ng nerbiyos dahil ramdam niya ang mga titig nito sa kanya. Kailan ka pa natutong magluto? Bigla namang natigilan si Susana sa naging tanong nito at saka nagtatanong na tiningnan nito. Bakit? Hindi ba ako marunong magluto? You do, but only basic dishes. Walang nabanggit sa kanya ang magulang niya na hindi maalam sa kusina si Celestina. Inabot ni Susana ang baso ng tubig dahil pakiramdam niya ay nabulunan siya ng sariling laway. Oh, well, I have been practicing how to cook para maipagluto kita ng mga masasarap pag uwi mo. Palusot niya. Tumango pa si Vinicio. You have a nice accent too. Natigilan ulit siya. Huh? See, that's a cute accent. Gusto ni Susana na tampalin ang sariling noo. Kahit anong gawin niyang pag-practice ay hindi talaga maililihim ang accent niya. Kusa itong lumalabas. Oh, that's probably because I've been watching a lot of Australian movies these days. They're way too good, you know? So I probably adapt their accents. Nauutal pa na palusot niya na buti na lang ay pinaniwalaan naman ni Vinicio. Kasalukuyang nakaupo si Vinicio sa kama habang si Susana naman ay nasa likuran nito. Nakaluhod at ginagamot ang mga sugat nito sa likod. Saan mo nakuha tong mga sugat mo sa likod? Ang dami nila. Tanong niya. Marami rin itong mga peklat. Hindi maiiwasan na sumabit kami sa mga matutulis na bagay o sanga ng kahoy sa tuwing nagka-camouflage kami. Paliwanag na to. Palagi mo bang ginagawa yon? I'm a scout ranger, so yes. Tumigil siya sa ginagawa ng ilang sandali. So, laging nasa panganib ang buhay mo? Well, yes. Walang kasiguraduhan ng buhay sa bundok. O hindi ka mamamatay sa bala o bomba, maaari kang mamatay sa mga mababangis na hayop na doon naninirahan. It's like a survival game. You can't predict if there's danger coming. Wow, so kailangan ko palang mag-alala sa'yo palagi. Bulong niya sa sarili na narinig naman ng binata. Naranasan mo na bang makagat ng mga mababangis na hayop? Tanong niya. Fortunately, hindi pa. Makailang beses na akong natuklaw ng ahas pero hindi naman sila makamandag. Sa isip ni Susana, palagi siguro nag-aalala si Celestina para sa fiancé nito sa tuwing nasa trabaho ito dahil laging walang kasiguraduhan kung makakabalik ba ito sa kanya ng buhay. Habang ginagamot ang sugat ni Vinicio, naninikip ang dibdib niya. He got all these wounds and scratches from fighting for peace. And she's also feeling proud of him. Nang matapos niya magamot ang sugat nito sa likod, ay pinaharap niya naman ito sa kanya para ang sa dibdib naman ito ang magamot niya. Now, his one hand na nakatukod sa kama was supporting his weight. Ang braso nito na may tama ay nakahawak sa kanyang bewang. Seryoso ang mukha na nilagyan ni Susana rin ng antiseptic ang mga maliliit na sugat sa may dibdib nito. Malakas ang kalabog ng kanyang dibdib dahil sa sobrang lapit nila sa isa't isa.
Naaamoy niya ang mabangong hininga nito at sa tuwing dumadampi ang kamay niya sa matipuno nitong dibdib, ay para ba siyang nakukuryente. Ramdam na ramdam ni Susana ang masidhing titig ng binata sa kanya ngayon. Wala sa sariling hinawakan niya ang peklat sa dibdib nito. Her fingers were gently tracing down his scars. Sandaling tinignan ni Vinicio ang kanyang kamay bago binalik ang tingin sa kanyang mukha. Sinalubong ni Susana ang asul nitong mata. What about the scars in your chest? Where did you get this? From saving our team. Saving your team? Yes. 3 years ago nilusob at sinunog ng mga guerrillas ang aming kampo. Ako lang ang tanging gising sa amin noon. So I was the one who had a chance to save them. That's where I got my scars. Susana traced the scars and her eyes filled with emotions. It's big and looks deep. That must have hurt a lot. It did. Sumagot si Vinicio habang nakatitig sa malungkot na mukha ng dalaga. But it was fulfilling. Sa isip ni Vinicio ay baliwala sa kanyang sakit na nararamdaman ng natamo niyang sugat na nag-iwan ng malaking peklat sa kanyang dibdib. Mas nasaktan pa nga siya nung umuwi siya mula sa digmaan at halos wala malang pag-aalala para sa kanyang magulang dahil mas inisip ng mga ito ang kapakanan ng kanilang kumpanya. Kaya'y pinagkasundo siya nito na ikasal sa anak ng ka-business partner nila, kay Celestina. Nang matapos gamutin ni Susana ang mga sugat ng binata, ay niligpit niya na ang mga gamit at sinabihan ng binata na magpahinga na dahil batid niyang pagod pa ito at kailangan bumawi ng tulog. Ngunit habang nagliligpit siya ay naramdaman niya ang mga titig nito sa kanya. Do you want to sleep with me or will I sleep in another room? Tanong niya. You sleep in the other room. Napakunot ang noon ni Susana sa sinagot ni Vinicio. Ayaw mo ba ako makatabi? No, it's not like that. Pero, hindi naman tayo natutulog sa iisang silid. Huh? Bakit? Ganon ba kadalagang Pilipina ang kakambal niya para hindi tumabi ng pagtulog sa sarili nitong fiancé gayong matagal na silang nagkawalay? Susana admits that she had never slept with anyone, let alone with men. In the past, because she believed that waiting until marriage would be more fulfilling. However, today was an exception. Para mas maging kapani-paniwala ang pagpapanggap niya, kailangan niyang gawin ang mga bagay na hindi niya pa ginawa noon. Just because, sagot ni Vinicio sa nagtataka na boses. Walang ideya kung anong klaseng rule ang meron sa Vinicio at Celestina noon dahil wala namang nabanggit sa kanya ang mga magulang. Kaya wala siya sa ganoong ideya sa mga bagay na dapat niyang gawin upang maging convincing itong pagpapanggap niya. Iniwas ni Vinicio ang tingin. I snore. Inosente naman na nagtanong si Susana. Do rangers snore? Hindi ba you guys were trained to be quiet so the enemies wouldn't notice you? Tumikim si Vinicio. Well, yes. But I am clingy? Clingy? May ibang babae ka ba sa bundok na niyayakap? What? Wala ah. Defensive pa ang boses nito. You sound so defensive. Pinalitan niya ito ng mata sabay na mewang. Naghihinala tuloy ako. Mahinang natawa naman si Vinicio. Wala akong ibang babae sa bundok. Wala sa bundok. Paano naman sa ibang lugar? Like sa dagat? Natatawa na umiling ito. Seriously? Saan mo ba nakukuha ang mga iniisip mong yan? Naisip ko lang. With that sinful face of yours, I'm pretty sure maraming nai-in-love sa'yo. Sabi niya. Oh yeah? Uh-huh. She nodded. Ayaw mong tumabi sa akin. Nanlalamig ka na. Siguro'y may babae ka talaga. Nako, lagot talaga ito sa kanya kapag nalaman niya na
Niloloko nito ang kakambal niya. Okay then. Tinapik nito ang space sa tabi. Sleep here with me tonight. No need, she sighed. Sa kabilang kwarto na lang ako matutulog. Ayoko masaging sugat mo. Sa kabilang kwarto? Hindi ka sa baba matutulog? Ano? Ayoko nga doon, malayo sa'yo. Baka may multo. Patay sindi pa naman din ang ilaw sa banyo doon. Ngunit sa kabilang bahagi ng isipan niya, ipinagpapasalamat ni Susana na hindi talaga siya natulog sa iisang silid kasama si Vinicio dahil hindi niya namalaya na pinipigilan niya na palang sariling paghinga. Saka niya lang napagtanto nung lumabas na siya ng kwarto nito. Napasapo ni Susana ang dibdib at mahinang napamura sa sarili. Why is my heart beating so fast? At noong nakita niyang sariling mukha sa salamin, ay nalaglag ang panga niya dahil nagmistulang strawberry sa pulang mukha niya. What the actual Wala sa planong mag-react ng ganito ang puso niya. Sa sumunod na mga araw na magkasama sila ay mas lalong lumamig ang pakikitungo sa kanya ni Vinicio. Ewan niya ba, nitong mga nakaraang araw ay maayos naman sila. O talagang siya lang ang nag-e-expect na maayos sila dahil lagi naman siyang nag-uuna na makipag-usap sa binata. Halimbawa, pagising sa umaga ay sinasalubong niya ito ng malawak na ngiti at masiglang bate. Tuwing gabi, bago sila matulog ay sumusulpot siya sa kwarto nito para mag-good night. Lahat na siguro ng paraan para maging malapit sila sa isa't isa at hindi maging awkward ay ginawa niya na. At sa tuwing kinakausap niya ang binata ay sumasagot naman ito ng tipid. Tapos bigla na lang siya nitong hindi pinapansin. Sinasanay niya na lang ang sarili sa ganoon dahil mukhang nasanay naman na sa ganoon si Celestina. Kasalukuyang abala si Vinicio sa paglilinis ng baril nito na nakalatag sa sala. Si Susana naman ay may dalang orange juice para sa binata. Here, magmerienda ka muna. Sabi ni Susana habang inilapag ang dala sa lamesa sa harapan ng binata. Hindi naman sumagot si Vinicio at itinuloy lang ang ginagawa. Kumunot naman ang noon ni Susana bago pa ito naupo sa tabi nito. Sa'yo lahat ng baril na to? Tanong niya dahil napakarami noon. Tipid na yes lamang ang sinagot sa kanya ng binata. Wow, ang dami nila ha. Pwede ko ba silang hawakan? Naramdaman naman ni Susana ang nagtataka na tingin sa kanya ng binata, kaya sinalubong niya ang nagtataka nitong mata. Hindi ka na takot sa baril? Huh? Of course I'm not. Mahilig kaya ako sa baril. Target shooting is my favorite thing to do when I'm stressed back in Australia. Australia? Yes. Then she realized, siya nga pala ngayon si Celestina. Talagang nawala sa isip niya na nagpapanggap siya at hindi siya si Susana ngayon. I mean, nag-visit kami nila mommy sa Australia last month para daw ma-relax ako kasi masyado akong nag-aalala sa sitwasyon mo noon. Kaya, ayun. Tumango naman si Vinicio na mabuti na lang ay naniwala sa sinabi niya at hindi na ulit nagtanong pa. Nakahinga naman ng maluwag si Susana at nangako sa sarili na mas mag-iingat pa. Paano ka humawak ng baril? Tanong niya habang may hawak na isang pistol at kunwari nag-i-aim sa hangin. I have many ways of handling a gun. Nakadepende sa uri ng baril at layo ng target. Pinakita sa kanya ng binata kung paano ito maghawak ng baril at namangha siya. Paano kahit sa paghawak ng baril ay napakaastig tingnan sa binata. Handling a gun is akin to wielding a magic wand. Each firearm, like a spell, possesses its own peculiarities to hit its target with the lethal accuracy of a practiced sorcerer. Habang nagpapaliwanag ang binata ay wala roon ang atensyon niya, na hindi niya na naririnig kung anong sinasabi nito dahil ang atensyon niya ay nakafocus sa gwapo nitong mukha at bilis na tibok ng kanyang puso. Nabigla si Susana nang dumating ang kanyang mga magulang kasama ang magulang ni Vinicio
na ngayon ay unang beses na mamimit niya. Ngunit dahil akala ng mga ito na siya ay si Celestina, ay malapit ito sa kanya. Lalo ng ina ni Vinicio, kaya panayang yakap sa kanya dahil na-miss daw siya nito. Wala man lang sinabi sa kanya mga magulang niya tungkol sa pagbisita nila ngayong araw, kaya hindi sila nakapag-prepare. At talagang sakto na sumulpot sila ng ginagawa niya ng kalokohan si Vinicio dahil naiinis siya na ayaw nitong palinisan ng sugat sa kanya. Naiilang si Susana ngunit kailangan niya na umakto ng normal dahil ayaw niyang maghinala ang mga ito sa kanya. Samantalang si Vinicio naman ay wala lang galak sa mukha na makita ang mga magulang. Ipinakita nito kung ano ang tunay na nararamdaman. "Kamusta ka naman, iho?" Mabait na tanong ng kanyang ina kay Vinicio na ngayon ay nakaupo sa mahabang sofa, katabi ang kanyang ama. Pinatong ni Vinicio ang baso ng juice na hawak sa lamesa bago sumagot. "Maayos naman po ako, ma'am," sa magalang na boses. "Hindi ka ba nasaktan sa naging engkwentro niyo kontra sa mga rebelde?" Ang ama niya naman iyon. Hindi naman po gaano. I only had a minor injury." Gusto ni Susana na sumabad at sabihin na anong minor injury? Halos maputol ng braso mo. Ngunit tinikom niya na lamang ang kanyang bibig. "Nanalo ba kayo sa mga kalaban?" "Yes, we had a chance to kill the leader of the insurgents," sagot nito. "Was it hard? Were you scared while at war?" "Yes, I was, of course." Nakatingin lamang si Susana na nakaupo sa tabi ng binata, habang panay ang tanong ng kanyang mga magulang at maging ng magulang nito. "Wala ka bang plano na sundin ang payo ng magulang mo? Na mag-resign na sa trabaho mo at pakasalan ng anak namin?" Tanong ng ama niya. Sabay sumulyap sa kanya kaya napalaki ang kanyang mata. "I have no plans to do that, sir. Mahal ko po ang tungkulan ko." Diretsong sumagot si Vinicio. "Besides, my fiancé is okay with it, as long as uuwi ako sa kanya ng ligtas." At sumulyap ito sa kanya. Parehong napatingin naman kay Susana ang kanyang magulang na may pagtataka. Awkward naman ang umiti si Susana sa mga ito. Opo, ayos lang po sa akin. I can support him. At handa naman akong maghintay sa pagbabalik niya." Pakiramdam ni Susana ay kailangan niyang sabihin iyon dahil ang awkward ng atmosphere nila ngayon. Napangiti ang magulang ni Vinicio sa sinagot niya. Si Vinicio ay kinagat ang ibabang labi para pigilan din ang pagsupil ng ngiti. Naramdaman naman ni Susana ang titig sa kanya ni Vinicio, kaya isinulyapan niya ito at tinaasan ng kilay. Tumaas lang ang gilid ng labi nito tumingin sa kanyang mga magulang. "Masaya kaming marinig na nakahanda kang gawin ang lahat ng yan para sa aming anak," sabi ni Mrs. Vergara. "Ngunit kung maaari, kung kaya mo namang kumbinsihin itong anak namin na tumigil na sa kanyang delikadong trabaho at bumuo ng tahimik na pamilya kasama ka, sana ay gawin mo." Ramdam ni Susana na hindi masaya ang magulang ni Vinicio sa trabaho nito at hindi niya maintindihan kung bakit. I mean, yes. Mapanganib ang uri ng trabaho na meron si Vinicio. Laging nakasalalay ang sarili nitong buhay para sa kapayapaan. Ngunit kung masaya naman ito sa ginagawa, then it should not be a problem. "Masaya rin kami nakitang malapit na kayo sa isa't isa," ani ni Mr. Vergara. "Sana sa susunod naming pagbisita ay tungkol na sa kasal niyo ang ating pag-uusapan. Wala pa ba kayong balak ngayon na maikasal?" Hindi naman kumibo si Vinicio, kaya si Susana na lang ang nag-aalangan na sumagot. Sa ngayon po ay wala pa po sa isip namin yon. Gusto po muna namin enjoy ang kung ano mang meron kami ngayon para mas makilala pa namin ang isa't isa. Bukod pa ron ay pareho po kaming abala sa mga pangarap namin. Pasasaan pa ho at darating din po kami riyan. Tama nga naman, Celestina, sweetheart. Pagsang-ayon ni Mrs. Vergara. Mukhang nais pa nilang dalawa na mas makilala ang isa't isa. Kaya mangyari na hintayin na lamang natin ang kanilang pasya. At total ay silang dalawa naman na magsasama.
Ang sa akin lang naman ay hindi ba nila maaaring pag-isipan at gawin niyo ng mas maaga? Hindi tayo bumabata. Sa isip ni Susana ay siguro gustong-gusto na ng mga magulang ni Vinicio si Celestina para i-pursue nila ng ganito si Vinicio na pakasalan na ito. Hindi tuloy maiwasan kahit anong gawing pagtanggi niya ay nakaramdam siya ng panibugho. Mabuti na lamang at hindi na nagtagal ang mga ito sa bahay nila dahil napapansin ni Susana na patagal ng patagal ay padilim din ang padilim ang mukha ni Vinicio. Bakit ayaw ng mga magulang mo sa trabaho mo ngayon? Kuryosong tanong ni Susana sa binata habang nandito sila ngayon sa terasa ng silid nito. Nakatanaw sa malayo ang binata habang may hawak na baso ng wine na konti na lamang ang laman. Because they want me to take over our family business. Sagot nito. Why does it have to be you when you have other siblings? Sa pagkakaalam ni Susana ay may dalawa pa itong kapatid na hindi sa militarya ang trabaho. Ang isa ay propesor at ang isa naman ay isang sikat na artista. They're only my half-siblings. Anak sila ng aking ama sa ibang babae. Ang gusto nilang mangyari ay ang tunay lang na Vergara ang humalili sa aming kumpanya. Hindi sila papayag na anak sa labas ng aking amang humalili sa kumpanya. So, that's why they're more concerned about you because you're their pure and only son. Saad niya pa. Concern? Mapakla nitong natawa. I don't think so. They only see me as their retirement plan. Na pag matanda na sila, ako nang hahalili sa mga sinimulan nilang gawain. Malamlam ang mga mata na tinitigan siya nito. And that's also what they want me to do kapag nagkaanak na tayo. Susana doesn't know what to say or feel. Knowing that both of them felt the same way, ang pinagkaiba lang nila, her parents are not expecting anything from her. Na parang anumang gawin niya ay ayos lang sa mga ito dahil wala naman silang pakialam sa kanya. I don't know how to comfort you. Pag-amin niya na mahinang napatawa sa binata. I'm not good with words but I can give you the most comforting hug. Idinipa niya ang kanyang braso. Do you need a hug from me? Ngumisi naman si Vinicio, ngunit kumapit pa rin ito sa kanya, kaya mahigpit niya itong niyakap. Mabilis ang tibok ng kanyang puso at ramdam na ramdam niya ang mainit na katawan ng binata. Amoy na amoy niya ang mabango nitong amoy na halos ayaw niya nang lumayo dito. Sa isip niya ay parang siya pa atang na-comfort sa bisig nito. Para sa kanya, ang bisig na siguro ng binata ang pinaka-safest and most comfortable place sa mundo. Tiningala niya ang mukha nito na ngayon ay nakatitig din sa kanya. No matter what, I won't stop you from doing what you love. As long as you come back to me safe and sound, I'll support you. When you feel like no one likes what you're doing, when you feel like no one's there to support you, remember that I am here. And she smiled to him so brightly. Napangiti naman ang binata at niyakap siya ng mas mahigpit. Oh, you really have the most adorable Aussie accent. Thank you for your kind words. And Susana knows she should be worried. She should be concerned about her feelings and the way her heart reacted. But for now, she doesn't care about anything or the real reason why she's here. Right now, all she wants is to give comfort to Vinicio. What are you doing? Iyon ang binungad na tanong ni Susana sa binatang si Vinicio pagpasok niya sa kusina at naabutan niya itong nagluluto. Nilingon siya nito at nginitian. Cooking? Anong niluluto mo? Mausisa na lumakad siya palapit dito upang tingnan ang niluluto nito at natakam nang makita ang Bicol Express iyon. Maraming sili. She loves spicy foods. Kaya nga tuwing nagluluto siya ay laging may sili. Wow, that looks delicious! Natakam na siya na napangiti kay Vinicio. I know, alam kong paborito mo to kaya itong niluto ko.
Gusto ni Susana na kiligin pero iniisip niya na kaya nagluto ang binata ay dahil iyon ang paborito ng kanyang kakambal na inaakala nitong siya. Ewan niya ba pero nakakaramdam siya ng pait dahil sa iniisip. Gayunpaman ay isinantabi niya na lamang iyon lalo na nagluto na ang niluluto nitong Bicol Express. How is it? Tanong ni Vinicio nang tikman niya ang luto. Naganda pa ito ng isang baso ng gatas para sa kanya. Napipikit na lang siya ng mata habang ninanamdam iyon. Pagkatapos ay nagmulat siya ng mata sa binata at nag-thumbs up. It's good! The spiciness is top tier. Here's some milk para mabawasan ng anghang. I don't need that. I like the hotness in my mouth. At kumuha pa siya ng isang karne at sumubo. Habang pinagmamasa ng dalaga na sarap sa kanyang niluluto, ay napangiti naman si Vinicio. Dahil ng sandaling yon, ay may mas lalo siyang napatunayan. Lumipas ang mga araw at ramdam ni Susana na mas lalo silang napapalapit sa isa't isa ni Vinicio. Madalas nilang ipagluto ang isa't isa. At sa tuwing malapit sila sa isa't isa, at feeling niya ay nagiging intimate na silang dalawa, ay nilalayo niya ang sarili sa takot na baka ay hilingin ng binata na may mangyari sa kanilang dalawa. At mabuko nito, na hindi si Celestina dahil siya'y birhen na birhen. O kamusta na kayo ni Vinicio? Mabait naman ba siya sa'yo? Tanong kay Susana ng kanyang ina habang nandito sila sa loob ng silid kung nasaan si Celestina. Maayos naman po kami. Tugon niya pa. At mabait siya sa akin. Mabuti naman kung ganon. Patuloy mo lang na paniwalaan si Vinicio na ikaw nga si Celestina. Pinagmasdan pa ni Susana ang ina na pinupunasan ng katawan ni Celestina gamit ang isang maliit na bimpo habang siya'y nakaupo sa sofa at may bubble gum na nginunguya. Wala ho ba kayong balak na sabihin sa kanyang totoo? Nag-aalalangan na tinanong niya ang ina na natigilan. Na ano? Na hindi ikaw si Celestina. Na niloloko natin siyang lahat dahil ang totoong Celestina ay walang malay? Pagalit itong sinabi. If we tell him the truth, I'm sure he'll understand. Kilala ko si Vinicio. Marahas ang boses na sumagot ito. Para ano? Para kamuhian niya tayong lahat. Bakit pa kasi hindi pwedeng malaman ni Vinicio ang tunay na nangyari kay Celestina? He's her fiancé. May karapatan siyang malaman ang nangyari sa kanya. Tinitigan siya ng mariin ng kanyang ina. Kung iniisip mo na bumaliktad at ipagtapat sa kanyang totoo, ngayon palang binabalaan na kita na huwag mong gawin yan. Kilala mo ang iyong ama. At tandaan mo na sa amin nakasalalay ang maayos sa takbo ng iyong kumpanya. Nagbuntong hininga si Susana. Nagigilty na siya sa kanilang ginagawa na panluloko kay Vinicio, ngunit wala siyang lakas ng loob na ipagtapat ang totoo sa binata. Hindi dahil sa takot siya sa banta ng kanyang mga magulang, kung hindi dahil gusto niya pa itong makasama ng matagal. Kumunot ang noo ni Susana dahil habang sabay silang kumakain ng almusal ni Vinicio ay tumunog ang cellphone nito. Nakita niya ang pag-iba ng mukha ni Vinicio. Sunod ay ang pagbuntong hininga nito bago tumingin sa kanya. Sasagutin ko lang tawag ni General. Tinanguan niya ito at pinagbasta na tumayo at lumakad palayo bago sinagot ang tawag. Natatanaw pa rin naman ito ni Susana, ngunit hindi niya marinig kung ano ang sinasabi nito. Hindi niya mawari kung anong emosyon sa mukha ng binata ngayon. Kung naiinis ba, nalulungkot ba, o ewan. Nang maibaba ang tawag ay bagsak ang balikat na siniksik nito ang cellphone sa bulsa bago tumakbo papunta sa hagdan. Ilang minuto pang lumipas ay bumaba ulit ang binata, ngunit bihis na ito. Suot ang itim na leather jacket at jeans. Sa kamay may hawak itong susi. Siguro ng motor nito. Hon, I have work today. General summoned me to his office. I'll be quick. Nagmamadali na paalam nito at hindi na hinintay ang sagot niya. Kumaripas na ng takbo at naiwan si Susana na akmang sasagot na sana. Ang sabi ng binata ay mabilis lang ito. Ngunit lumipas na lamang ang lunchtime. Hindi pa rin ito bumabalik kaya naiinis na nag-text siya kay Vinicio na sabihin sa kanya kung nasaan ito ngayon.
Ilang saglit pa ay nag-reply naman sa kanyang binata at sinabi na nasa headquarters ito ngayon. Han, what are you doing here? Gulat na tanong sa kanya ni Vinicio nang makita siyang pumasok na may kasamang isang sundalo. I'm here kasi hindi mo sinasagot ang tawag ko. Sabi niya at lumakad papunta sa tabi nito. Ngumiti at yumuko si Susana sa matandang general na ngayon ay gulat na nakatitig sa kanya. I'm sorry, I'm in the middle of a discussion with the general. Bulong sa kanya ni Vinicio na humawak sa bewang niya. Hindi ka na sana pumunta rito. Uuwi rin naman ako agad pagkatapos. Bumulong din siya. But you're taking too long. Malamig nang niluto kong ulam. Excuse me, may I know who she is? Nagtataka na tanong ng matanda. Oh, she's my fiancé, sir. Sagot naman ni Vinicio. Oh, nice to finally meet you. Ngumiti sa kanyang general bago muling bumaling kay Vinicio. Pero anong ginagawa ng fiancé mo dito ngayon? I'm here to pick him up. Si Susana nang sumagot. Hindi po ba't nasa bakasyon siya ngayon? But why does he still have to work? Alam niyo po bang hindi siya nakakakain dahil minadali niyo siyang pumunta dito? Pagtataring niya. Kakagaling niya lang po sa war. Hindi niya pa na bumawi ng lakas. Hindi na natapos ni Susana ang sasabihin nang biglang tinakpan ni Vinicio ng kamay ang kanyang bibig. I apologize, sir. Paghingi nito ng pasensya sa matanda na natunganga. No, your wife is right. Pasensya na't minadali kitang pumunta dito. Sabi nito. Sa tawag ko na lang sana ipinaliwanag sa iyo ang pag-alis mo. Aalis na naman po siya? Sabat ni Susana. Hindi pa nga kami nagkakasama ng matagal, ipapadala niyo na naman po siya sa malayong lugar? He will only be there for 2 days to oversee the training of the newly hired scout rangers. Paliwanag nito. After 2 days, ibabalik na namin sa iyo ang asawa mo ng ligtas at buo. Suspicious na lumiit ang mata niya. Is that a promise? Sa halip na mainis, ay mahinang natawa ang matandang general. Yes, Mrs. Vergara. It's a promise. Again, pasensya na kung maantala ng 2 araw ang pagbabakasyon niya sa'yo. Well, as long as it's just for 2 days, ayos lang sa'kin. Yes, it's only for 2 days. Anyway, ngayon lang namin nakilala ang babaeng pakakasalan ni Commander Vergara. Maaari ba namin kayong maimbitahan na magkape? Tiningnan ni Susana si Vinicio at nang tumango ito ay pinaunlakan nila ang hiling ng general. Doon ay tinanong sila ng mga ito ng maraming tanong na magiliw niya namang sinasagot. Ang iba ay humihiling pang maging ninong sa kasal ni Vinicio at Celestina. Bakit ka ngumingiti riyan? Tanong ni Susana kay Vinicio na pangiti-ngiti habang naglalakad sila papunta sa parking lot. Because I'm happy? Bakit? Tumaas ang kilay niya. Dahil aalis ka? Hindi dahil doon. Ano? Dahil dapat ay 2 weeks ako magbabantay sa training. Pero dahil dumating ka, ginawa lang nilang 2 days. So makakauwi agad ako sa'yo. Ngumisi ito. I should be happy with that, right? We'll only be apart for 2 days? At tulad ng nasabi, umalis si Vinicio ng 2 araw upang tingnan ang training ng bagong sandatahang lakas. At kahit nasa trabaho ay ini-inform nito sa kanya ang mga ginagawa. Madalas itong tumawag at mag-text na ikinatuwa naman ni Susana dahil hindi siya gaanong nag-aalala dito. Eksaktong 2 days, bumalik na ito mula sa trabaho. Dadalo ka ba? Tanong ni Vinicio habang binabasa niya ang nakapaloob sa invitation paper na natanggap niya kanina. Reunion party iyon ng high school kung saan nag-aral si Celestina. Nilapag niya sa lamesa ang invitation at sumagot. I don't think so. Hindi ba't sobrang excited mo para sa reunion na yan? Tiningala niya ito. Am I? Yes, bukang bibig mo yan noon. Oh yes, I was excited before but
Ang tagal bago dumating so my excitement faded away too. Palusot niya pa. Paano niya kaya sasabihin kay Vinicio na kaya niya ayaw dumaloy dahil wala naman siyang kakilala sa isa sa mga maaaring dadalo? Hindi sila sa iisang high school nag-aral noon ni Celestina. Sa Australia siya nag-aral at si Celestina naman sa Pilipinas. I'd rather stay here than attend that boring party. Dagdag niya pa. You should attend. Inaasahan na nilang pagdalo mo. Hindi ka ba na-excite na makitang muli ang mga kaibigan mo noon? Nope. Base sa naaalala ko, binubuli nila ako noon. Pag-imbento niyo pa ng kwento. Then, hindi ba't dapat mas umattend ka para hindi isipin ng mga umapi sa'yo noon na takot ka pa rin sa kanila? At napaisip nga si Susana sa sinabi nito. Dahil paano nga kung may nambubuli nga noon kay Celestina? Hindi niya alam kung anong buhay ang meron ng kakambal niya noong high school ito dahil sa ibang bansa siya nag-aral at hindi rin sila close. Paano pala kung talagang inapi ito noon tapos dadalaw mga bully nito sa reunion? At dahil nga hindi dumating si Celestina, iisipin nila na hanggang ngayon ay takot pa rin sa kanila si Celestina at apektado pa rin ito sa mga nangyaring noon. At dahil sa mga inimbento niyang kwento sa isipan, ay nagdesisyon si Susana na dumalo. Suot ang itim na makinang na bodycon dress na expose ang kanyang cleavage at kitang-kita ang hubog ng maganda niyang katawan, ay lumabas si Susana sa sasakyan ni Vinicio upang pagbuksan siya nito ng pinto. Hinatid siya ni Vinicio sa venue para raw hindi na siya mahirapan. Sa labas pa lamang ay marami na agad ang nakaabang sa kanilang pagdating. Ang iba ay laglagang pa nga pagkakita sa kanya at sa gwapo niyang kasama. Uuwi ka na ba? Mahinang tanong niya kay Vinicio. Hindi pansin ang mata ng mga tao. Yes. Bumilis ang tibok ng puso ni Susana nang pumulupot ang braso ng binata sa kanyang bewang at hinalikan ang gilid ng kanyang labi na nagpalaki naman sa kanyang mga mata. Akala niya ang labi niya ang hahalikan nito. Ang dami ng paru-paro sa kanyang sikmura. Susunduin kita mamaya after party. I'll see you later. Enjoy the night. Tawagan mo lang ako kung may problema. Paalam pa nito bago tumingin sa ibang mga bisita na ngayon ay nakatulala sa kanila at nasaksihan. Please take care of my fiancé. Susunduin ko siya dito mamaya after party. Bagaman naiilang dahil wala siyang kakilala ni isa sa mga tao ngayon, ay puno pa rin ng confidence na lumakad si Susana papasok. Sa isip niya ay bakit siya maiilang sa kanila gayong napakaganda niya ngayong gabi. Sa bibig na mismo ni Vinicio nanggaling ang mga katagang yon. Celestina, you looked amazing! May sumalubong sa kanya na isang babae na hindi niya kilala. Ngunit pinasalamatan niya na lang ito at nginitian. It's the first time I see you wearing that kind of dress, Celestina. Bagay na bagay sa'yo. At sabi ng isa pa na hindi niya rin kilala ngunit magiliw niya na rin ang nginitian. Thank you. You look amazing in your dress too. Mabait niya namang tugon. How have you been, Celestina? I heard you're getting married. Naghiwalay pa rin pala kayong dalawa ni Sian. Akala namin noon ay kayo nang ikakasal. Walang ideya si Susana kung anong sinasabi ng mga ito ngayon, kaya wala siyang masagot. Oo nga, campus couple pa kayo noon Hanggang college ay going strong ang relationship ninyo. Mabilis na nag-isip si Susana nang sasabihin. Well, things happen, you know. We're not just meant to be together. But now, I'm getting married to the man I love. Ngunit may pinanganak para maging epa lang sumulpot. I heard your fiancé is a wealthy man. Mas pinili mo pa rin pala na magpakasal sa mayaman. Natanga siya sa iniwika nito. Huh? Diyos ko, Celestina. Anong klase ba ng buhay ang meron ka nung high school ka? Tila totoo ang imbento kong kwento na may mga bully ka nga. Tanong ni Susana sa kanyang isipan. You probably broke up with Sian because he's not rich as your current fiancé. Sabi pa ulit ng epal na lalaki. That's not true.
Celestina, I love Tian. We broke up in good terms. Quit making nonsense, sorry. Naiinis ang boses niya. Wala kang alam kung ano talagang nangyari kaya manahimik ka. Naiinis siya kasi kung insultuhin nito ang kanyang kakambal, akala mo'y napakalaki ng naiambag nito sa buhay ni Celestina. Why? Mahinang tumawa ang lalaki. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Stop it already, Anton. May isang magandang babae nagsalita at tumabi ng tayo kay Susana. Alam naman namin na kaibigan mo si Sian at concern ka sa kanya. Pero ang pagsabihan ka ng ganyan ng ex niya na hindi mo naman alam kung ano ang tunay na dahilan ng paghihiwalay nilang dalawa is very unacceptable. You don't know anything? Si Sian na nga mismo ang ex ni Celestina ay walang sinasabi. Ikaw marami lang dada. Dahil napahiya ang lalaki, hindi na ulit ito nagsalita. Bagay na pinagpasalamat ni Susana dahil baka masungal-ngal niya pa ito. Nawala sa mood si Susana dahil sa nangyari at gusto niya nang umuwi. Dapat ay hindi na siya pumunta dito. Nanood na lang sana sila ng movie ni Vinicio. Hindi na pinansin ni Susana ang iba pang mga nanghuhusga ng tingin sa kanya ng mga tao. Dahil kung papansinin niya, baka hindi siya makapagtimpe at mabangasan pa niyang kakambal niya na war freak. Ayaw niya namang dungisan ang pangalan ni Celestina. Maraming ang pumapansin at gusto makipag-usap sa kanya. Ngunit feeling ni Susana ay ang paplastik nila kaya hindi na siya muna masyadong nakihalubilo sa kanila. Sa sobrang pagkainip ay tinawagan niya si Vinicio para magpasundo kahit na wala pa siguro sa isang oras siyang naririto. What's wrong? Tanong ng binata na masagot ang tawag. I'm bored. I wanna go home. Naiinip niyang sagot. And why? You should stay there for a while and have fun. Ngayon mo lang ulit sila nakita. Susan complained. But some of them were so annoying. Why? Did they try to bully you again? Bumuga siya ng hangin. Apparently, it's a yes. They did? Yes. Sabi nila, kaya lang naman ako ikakasal sa'yo dahil mayaman ka. I told them we loved each other. That's why we got engaged kasi yun naman talagang dahilan. Hindi ba? Right. Don't worry. I'll be on my way to pick you up. Tiisin mo na lang muna sila ng ilang saglit pa. Binabana ni Susana ang tawag bago kinuhang wine glass at nilagok ang laman nun. Nagtaka siya nang lumapit sa kanyang babae na nagtanggol sa kanya kanina doon sa epal na Anton na may hawak na isang bote ng vodka. Would you like some vodka? This is your favorite, right? Nakangiting alok nito. Hindi mahilig si Susana sa vodka at hindi niya gusto ang lasa nun. Pero mukhang iyon ang paborito ni Celestinang inumin. Oh yeah, that's my favorite. Agad niyang sumagot. Ngumiti ang babae bago sinalina ng kanyang baso. Napilitan na inumin naman iyon ni Susana. You don't even know your twin sister's favorite drink. Nagulat si Susana sa biglang sinabi nito. What? Ngumisi ito sa kanya. Hindi mo ba alam? Celestina hates liquor. Especially vodka. She developed an alcohol allergy 3 years ago. What are you talking about? I know who you are. Hindi kasi Celestina. You are Susana Alcovedo. Her twin sister. Hindi agad nakasagot at react si Susana dahil sa sinabi nito. Nabanggit sa akin ni Celestina na meron siyang kakambal na kamukhang kamukha niya. Pero hindi kayo magkasama. She lives with your parents while you live with your grandparents. By the way, I'm Alice, Celestina's best friend. And you didn't even recognize me. Wala na siyang takas. Nabuko na nito ang sekreto niya. Sa isip ni Susana ay maling desisyon talaga na pumayag siyang dumalo sa okasyon na ito. Why are you doing this? Bakit nagpapanggap ka na ikaw si Celestina? Seryoso nitong tanong.
At dahil batid ni Susana na wala na siyang lusot dahil nabuko na naman ito ang totoo, pinagtapat niya ang tunay na dahilan kung bakit niya ginawa ito. I'm doing that because of her. Celestina got into an accident. She's in coma. And I had to pretend to be her because Venicio has arrived from the military. What? So that's the reason why she didn't contact me for 3 months now? Tumango siya. Yes. Nabanggang sinasakyan niyang kotse dahil ayon sa investigasyon ay nag-drive pa rin siya kahit hindi pa siya marunong. Kung gano'n ay ginawa niya pa rin palang plano niya. Bulong ni Alice na narinig niya. Anong plano? Ha? Wala. Agad itong tumanggi. So you're doing this because of her? Akala ko hindi kayo magkasundong dalawa. She's still my twin sister. And I would do everything for her. Nagpapanggap ka lang na ikaw si Celestina sa harap ni Venicio? Yes. Our parents knew about what happened to Celestina. Mahina itong natawa. And do you really think you can fool him? Sa tingin mo ba talaga'y naniniwala sa'yo si Venicio na ikaw nga si Celestina? Yes, wala naman siyang nabanggit na kakaiba habang magkasama kami sa bahay. Venicio Vergara is not stupid, Susana. Sabi ni Alice. He is a soldier. He is smart. And I'm sure, napapansin niya na ang pagkakaiba niyo ni Celestina. Like what? You? Simply being you and acting like that towards him? Kanina I immediately recognized that you're not my best friend by the way you acted in front of him. Huh? Celestina would never do things like you do with Venicio. She would never hug him, kiss him, and she can't even be close to him. Sabi nito na mas lalong nagpapagulo sa kanya. And so, I'm sure Venicio would never dare to do it with Celestina. Nihawakan nga siya, hindi magawa ni Venicio. Hindi ko maintindihan. Ni minsan ba hindi sumagi sa isip mo na 3 taon na silang engaged pero hindi man lang sila nag-isip na magpakasal na? It's because they both don't love each other. Paliwanag ni Alice. But they're getting married. Yes, but they both don't like it. Ang mga magulang niyo at si Venicio lang naman ang may gusto para pagbuklurin ang kumpanya ng dalawang pamilya para mas maging makapangyarihan. Kung ganon, kaya naman pala ganon na lamang paggustuhan ng kanyang mga magulang na ikasal si Celestina at Venicio at gusto pa siyang pagpanggapin ito para sa power. Ayon kay Celestina ay sinubukan niya naman daw na mahalin si Venicio. Binuksan niya ang puso para sa kanya. Pero sadyang hindi talaga nila natutunan na mahalin ang isa't isa. Celestina said Venicio never ever dared to touch her and act like a fiancé to her. May ibang lalaking mahal si Celestina. At iyon ang lalaking kakatagpuin niya at kasama sanang tumakas nung araw na nabangga ang sasakyan niya. Sa kasamaang palad ay hindi natuloy ang plano nilang dalawa ni Sian. Hindi masayang inyong magulang sa naging relasyon ni Celestina at Sian dahil hindi ganong kayaman ang pamilya ni Sian. Kaya ginawa nila ang lahat para lang mapaghiwalay sila. They framed Sian up by making Celestina believe that he cheated on her. And so Celestina thought he really did. And she reluctantly agreed to be engaged to Venicio Vergara. Pero hindi nagtagal, ay lumabas din ang katotohanan na walang maling ginawa si Sian. That was all your parents' plan. Nagkabalikan silang dalawa. Pero patago na nga lang kanilang relasyon dahil engaged na si Celestina kay Venicio Vergara, ang anak ng isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Mahal nilang isa't isa hanggang sa nagpa siya si Celestina na tumakas para makasama si Sian. Bagay na hindi ko akalain na gagawin niya talaga na hindi man lang humihingi ng tulong ko.
Hindi alam ni Susana kung paano niya ipoproseso ang lahat ng nalaman. Sumasakit ang ulo niya dahil sa mga isiniwalat ni Alice. Hindi siya makapaniwala na hindi pala mahal ng dalawang isa't isa. All this time, akala niya ay mahal ng dalawang isa't isa kaya sila ikakasal. She felt so bad for falling in love with Vinicio. Ngunit nalaman niya ito. Ngayon hindi niya alam kung paano sasabihin kay Vinicio ang totoo. Kung paano niyang ipapaliwanag ang lahat ng mga nalaman o kung hihintayin niya na lang na magising si Celestina at hayaan na ito na lang magpaliwanag kay Vinicio. Ngunit hindi na makaya ni Susana na patuloy na lokohin si Vinicio at paniwalain na siya at si Celestina ay iisa. Ilang minuto ang lumipas ay dumating na rin si Vinicio. Wala na sa sarili si Susana. She smelled like alcohol but she's not drunk. More on, mas lasing siya sa dami ng mga impormasyon na nalaman niya. Are you alright? Nag-aalala na tanong sa kanya ni Vinicio. Nakapulupot sa bewang niya ang kamay nito. Hindi siya sumagot. Parang wala siyang lakas na sagutin ito. Thank you for taking care of her. Iuuwi ko na siya. Paalam ni Vinicio sa mga tao doon. Bago sila umalis sa lugar na yon ay nagtagpo pa ang mga mata nila ni Alice na para bang may nais pa itong sabihin, na para bang meron pa itong nalalaman. Buong biyahe pabalik sa kanilang bahay, tahimik lang siya samantalang nag-aalala sa kanya si Vinicio. Pagdating nila sa bahay, ay dinala siya nito sa kwarto niya at tinulungan siya na hubarin ang suot niyang sandals. Ngunit sa halip na manatili at hayaan nito na gawin ang ginagawa, sinakop niya ang mapula nitong labi. It was not her first kiss, but it was so different. Masuyo ang halik na iyon at walang nanlalamang. Tila ay sumasayaw sa mabagal na ritmo ang kanilang mga labi. Ngunit habang tumatagal ay nagiging mapusok iyon na tila ay labis ang pananabik nila sa isa't isa. Nang mga sandaling yon, gusto ni Susana na mawala sa kanyang isipan ang kanyang mga nalaman. Gusto niyang maramdaman ang init ng katawan ng binata sa kanya. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi ay bumulong siya. I want you, Vinicio. Please, take me. Lumayo sa kanya si Vinicio at umiling. No, you're drunk. Susana laughed drunkenly. Oo nga't nakainom siya. Pero alam niya pa naman ang kanyang ginagawa. Aware pa siya sa kung anong nangyayari ngayon. Hindi siya malalasing sa isang shot lang ng vodka dahil mataas ang alcohol tolerance niya. I'm just tipsy, but I'm sober. Hindi ako malalasing sa isang shot lang ng vodka. Sabi niya dito. And you? Tinuro niyang dibdib nito. Malamlam ang kanyang mga mata na sinalubong niyang nagtitimpi nitong mga mata. I want you to take me. Own me. Vinicio gulped harshly. Are you sure about this? Of course, hon. I wouldn't be begging you right now to take me if I'm... Hindi niya na nagawa pang tapusin ang kanyang sasabihin dahil inangkinan nito ang kanyang mga labi sa isang mainit at mapusok na halik. Nang gabing yon, nag-isa ang kanilang mga katawan. Nag-init ang mainit na gabi. At kahit konting sandali ay nakalimutan niya ang mga nalaman. Nawala sa isipan niya ang tunay na dahilan kung bakit siya narito. Nang gabing yon, hinayaan niya ang kinin ng binata ng lubusan. Hinayaan niya maging ang puso niya ay ang kinin din nito. Lumipas ang araw at linggo mula nang may mangyari sa kanilang dalawa ni Vinicio. Batid ni Susana ay labis na nabigla ang binata dahil sa birhen pa siya noong may nangyari sa kanila. Ngunit wala itong binanggit. Hindi ito nagtanong. Kung may nagbago man sa pakikitungo nito sa kanya, iyon ay pakiramdam ni Susana mas lalo itong naging open sa nararamdaman o iniisip. Pakiramdam niya rin ay mula noon nabawasan ang pader sa pagitan nila na nagbubuklod sa kanila. Nang gabing yon ay mas lalong napatunayan ni Susana na umiibig na siya sa binata. Noon ay sinubukan niya iyong pigilan dahil akala niya ay
Hindi maaari dahil ikakasal na ito sa kanyang kakambal. Ngunit nang malaman niyang totoo, nagkaroon siya ng pag-asa. Sa isip niya ay baka may chance pa silang dalawa dahil may iba namang lalaking minamahal si Celestina. Gayunpaman, habang lumilipas sa mga araw ay mas lalo lang nagigilty si Susana dahil sa mga nalaman niya na hindi niya maaaring ipagtapat sa binata hanggat wala pang permission mula kay Celestina. Nagigilty siya dahil sa patuloy niya pa rin na niloloko si Vinicio sa kabila ng kanyang mga nalaman. Wala siyang lakas ng loob upang ipagtapat kay Vinicio ang totoo. Naduduwag siya. At wala rin siyang lakas ng loob na iwan si Vinicio dahil minamahal niya na ito. Malakas ang buhos ng ulan sa labas. Nandito ngayon si Susana sa loob ng silid ni Vinicio, kung saan mula na may mangyari sa kanila ay dito na siya natutulog. Tinititigan niya ang maamong mukha ni Vinicio na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi at masuyong hinahaplos ang itim nitong buhok. I'm sorry for everything, Ven. I'm sorry that I couldn't tell you the truth. Naninikip ang dibdib niya na niyakap ito na mahigpit. Pangako, pag maayos ng lahat, ipagtatapat ko sa iyo ang lahat. Paulit-ulit akong hihingi ng tawad sa iyo. Sa ngayon, patawarin mo ako kung ginagawa ko to. Humigpit palalo ang yakap niya sa binata. I fell in love with you. It happened so naturally. And I didn't even realize how deeply I had fallen for you. At nagsisisi ako sa ginawa namin sa iyo. I regret that I've been deceiving you. Ang hindi alam ni Susana na ng gabing yon ay hindi pa naman natutulog si Vinicio at nagpapanggap din lamang ito. Kaya narinig nito ang lahat ng sinabi niya. At kabaliktaran ng iniisip niya, hindi ito galit at sa halip ay sumusipil ang ngiti sa labi nito. May isang misteryosong lalaki na nakasuot ng lubos na itim na kasuotan ang bumisita sa ospital kung nasaan si Celestina Alcovedo. The man appeared intimidating, exuding an aura of power and elegance. Excuse me, maaari ko bang malaman kung nasaan ang silid ni Celestina Alcovedo? Ang magalang na tanong ng lalaki sa babaeng nurse. Maaari ko po bang malaman kung sino ho kayo, sir? Kinakabahan na tanong ng nurse. I'm Vinicio Vergara. And yes, he's here to visit his real fiancé, the real Celestina Alcovedo. Mariin na lumunok ang nurse. Kaano-ano po kayo ng pasyente, sir? I'm her fiancé. Maaari ko ba siyang makita? Opo, sasamahan ko po kayo papunta sa ICU kung nasan siya. Tumango si Vinicio at sumunod sa nurse patungo sa ICU kung nasaan ang walang malay na si Celestina Alcovedo. Maraming mga aparatos na nakakabit sa katawan nito. Sa unang tingin, akalain mo na ito ang babaeng kasama ni Vinicio sa kanyang bahay. Ngunit kung tititigan ng matagal ay mapapansin na may pagkakaiba pa rin sa mukha ng dalawa. Tulad ng korba ng kilay at haba ng pilik mata. Nagpasalamat si Vinicio sa nurse na yumuko bago umalis. Ang tunog ng monitor ang tanging maririnig sa tahimik na silid. Naglakad si Vinicio papunta sa tabi ng natutulog na dalaga. Celestina. Tinawag niya ito kahit nabatid niya na walang sagot na matatanggap mula dito. How long are you going to sleep here? Nag-aalala na sa'yo ang kakambal mo. Hindi na siya makatulog sa gabi dahil sa guilt na kanyang nararamdaman. Batid ko na nahihirapan na siyang magpanggap na ikaw. Matagal niya nang alam ang kalagayan ni Celestina, ngunit ngayon niya lamang ito binisita. Alam ni Vinicio ang katotohanan at batid niyang labis na nahihirapan ng kakambal ni Celestina na si Susana sa pagpapanggap. Ayokong sabihin sa kanya na una pa lang ay alam ko na hindi siya ikaw. Pareho kayo ng itsura, oo. But she's just so different. She's so different in so many ways. No matter how she tries to pretend to be you,
The way her accent cracks, the height difference between you two. Alam kong hindi siya ikaw. Kilala ko kung sino ang babaeng minahal ko. Kaya sana'y gumising ka na at sabihin kay Susana ang totoo. Unang kita pa lamang nila ni Susana noong sinundo siya nito sa hangar, napansin na kaagad ni Vinicio ang pagkakaiba ng dalawa. Batid niyang hindi iyon ang babaeng pakakasalan niya. Sa height pa lamang ay alam niya kaagad. He's not stupid not to notice every small detail. Mailap sa kanya si Celestina noon na para bang nitignan nga siya sa mata hindi nito magawa. Ngunit ang babaeng nasa bahay niya ngayon ay ibang ugali. She's sweet and clingy. Lagi rin sinasabi ni Susana ang nararamdaman at hindi nagtatago sa kanya ng kung ano. She's shameful. But it's one of the things he likes about her because she doesn't like to keep things to herself. At mas napatunayan pa ni Vinicio ang hinala na hindi nga si Celestina ang babaeng kasama niya sa bahay noong tinikman nito ang luto niya na Bicol Express. Dahil batid niya na ayaw ni Celestina ng mga maaanghang na pagkain. At higit pa roon, narinig ni Vinicio ang lahat ng kausap ni Susana ng matalik na kaibigan ni Celestina nung dumalo ito ng reunion party. Dahil hindi naman talaga siya umalis sa venue ng gabing yon. Hinintay niya si Celestina at hindi niya inaasahan na iyon ang kanyang maririnig. Hindi siya galit. Bagkus ay masaya pa siya sa kanyang mga nalaman. Masaya siya na si Susana ang minahal niya. Hindi si Susana ang gusto ng mga magulang niya na pakasalan niya, pero ito ang gusto niyang makasama habang buhay. Vinicio? Gulat na sambit ng isang lalaki nang mabuksan ni Vinicio ang pinto ay bumungad sa kanya. Sa pagkakatanda niya ay si Sian ang pangalan ng lalaking ito, ang kasintahan ni Celestina. What are you doing here? Visiting my fiancé? Gustong matawa ni Vinicio sa naging reaksyon ng lalaki. Batid niya kung gaano nitong kamahal si Celestina at gusto niya pa sana na lokohin ito. Ngunit nang makita ang reaksyon ay pinili niya na lang na wag ituloy ang iniisip. I'm visiting my soon-to-be fiancé's twin sister, he clarified. Nabalot ang pagtataka ang mukha nito. What? Ngumiti si Vinicio na tinapik ang balikat nito. Don't worry. Alam kong relasyon yung dalawa ni Celestina. Sa labis sa pagkabigla sa sinabi niya ay halos hindi na nakagalaw si Sian sa kinatatayuan. Shall we talk sa rooftop? Tanong niya dito. Wala sa sarili na tumango si Sian at sumunod sa kanya. Sa daan ay may mga nakasalubong silang nurses na magalang na binabati si Vinicio, samantalang tulala pa rin si Sian. Kung maaari, sekreto mo ang pagbisita ko ngayon dito. Pakiusap ni Vinicio dito. Naguguluhan na nagsalita si Sian. Why? I don't want Susana to feel bad. Gusto ko na siya mismong magsabi sa akin ng totoo. Paliwanag niya. Si Susana? Ang kakambal ni Celestina? Yes, hindi mo ba alam? She's currently in my house. She's pretending to be Celestina. Mas lalong nagtaka si Sian. Bakit? Perhaps because it's their parents' plan? Marahang natawa si Vinicio. I know their parents very well. Kaya hanggat hindi pa handa si Susana na ipagtapat sa akin ng totoo, marapat na ilihim mo munang sekreto ito. Can I trust you with that? Mabagal na tumango si Sian na nagpangiti kay Vinicio. Tinapik niya ulit ang balikat nito bago siya tumanaw sa malayo. Huwag ka mag-alala. Hindi ko mahal si Celestina. Panimula niya sabay sulyap kay Sian na natigilan. It's our parents that wants us to be together. I'm sure sinabi na yun sa'yo ni Celestina. Hindi ba? I have no plans to marry her either. I want to be with someone I truly love.
May iba na akong minamahal. At hindi iyon ang kasintahan mo. I love her twin sister, Susana. Tumayo siya ng tuwid. Kaya kapag nagising na siya, maaari na kayo magpakasal. Hindi niyo na kailangang itago ang relasyon ninyo. I'll talk to our parents about it. Maraming salamat, Mr. Vergara. Venetia smiled. You're welcome. I'm wishing you the best and her fast recovery. Labis-labis ang pag-aalala ni Susana para kay Venetia dahil isang gabi bigla na lamang itong may natanggap at sinabi na kailangan itong umalis sa lalong madaling panahon dahil kailangan nilang ipadala sa malayong lugar kung saan may nagaganap na bakbakan laban sa mga terrorists. Mag-iingat ka, please. Naiiyak na sabi ni Susana kay Venetia na ngayon ay suot na ang uniforme at nakahanda ng umalis. Labis na natatakot si Susana dahil batid niya na sa oras na umalis si Venetia, walang kasiguraduhan na makakabalik pa ito ng buhay. Kumalik sa tuktok ng kanyang ulo si Venetia. Babalik ako sa iyo ng ligtas. Pangako. Kinulong nito ang kanyang mukha sa mainit itong palad. Sabay masuyo itong umiti habang pinupunasan ng mainit niyang luha na walang humpay sa pag-agos. Don't cry. Mag-iingat ako doon. Bumalik ka kaagad, ha? Ngumiti ito sa kanya. I will. Bago masuyong hinalikan ng kanyang labi. Iyon ang pangako sa kanya ng binata bago ito umalis, pero hanggang ngayon ay wala pa rin siyang natatanggap na tawag o kahit anumang balita mula dito na nagsasabi kung ligtas ba ito o hindi. Habang lumilipas sa mga araw, batid ni Susana na nasa panganib ang buhay ni Venetia, kaya mas lalo siyang nag-aalala. Mas lalo siyang nilulukob ng takot. Araw-gabi siyang naghihintay ng tawag mula sa kampo, ngunit wala naman siyang natatanggap. Hindi na siya makakain sa labis sa pag-aalala para kay Venetia, lalo na sa tuwing nakakanood siya ng balita tungkol sa labanan kontra mga terrorists. Pinagdarasal niya na sana ay ligtas ito. Sa kabilang banda sa mapanganib na bahagi ng Pilipinas, kung saan kasalukuyang nagaganap ang engkwentro laban sa mga terorista, nakadapa si Venetia sa isang masukal na parte ng bundok. Camouflage blending him into the rugged terrain, an earpiece securely nestled in his ears. Sunod-sunod ang mga malalakas na palitan ng putok ng baril at mga granada. Commander Vergara, are you still there? Narinig niya na tanaw ng boses mula sa kanyang suot na earpiece. Hinawakan niya ang suot na earpiece. Commander Vergara speaking. I'm on the spot. Close to the other camp. We're glad you're safe. Stay in that position, Commander Vergara. Make a move once you're sure it's necessary. Marami na sa team mo ang namatay. Hindi ka maaaring mapahamak. You're one of the best shooters. Alam ni Venetia na marami na sa mga kasamahan niyang binawian na ng buhay. Masyadong marami ang mga kalaban nila at hanggang ngayon ay wala pa rin ang backup na pinadala ng gobyerno. Sa tansya ni Venetia ay nasa 20 na lamang natira sa kanyang mga team. Wala siyang alam sa iba. Copy that, sir. Tugon niya. Umayos si Venetia ng posisyon at napangiwi siya ng matamaan ng kung ano ang tama niya sa kanyang kanang binte na patuloy sa pagdurugo. Marami ng dugo na nawawala sa kanya. At kahit pamataas ang pain tolerance niya ay nararamdaman niya ng sakit sa kanyang tama. Ngunit kailangan niyang isantabi ang sakit. Kailangan niyang mapuksa ang mga terorista, kung hindi ay marami pang mga inosenteng tao ang madadamay. In the midst of a war against death and life, ang tanging laman ng isipan niya ay ang babaeng minamahal na naghihintay sa pagbabalik niya. Her face, radiant and full of life, lingered in his mind. A bittersweet distraction from the turmoil that surrounded him. His heart ached with longing, wishing for a future beyond this brutal conflict. Ang nasa isip lamang ni Venetia sa mga oras ng panganib ay ang matalo nila ang kanilang mga kalaban
Nang sa gayon ay makauwi na siya sa dalagang naghihintay sa kanya sa kanilang bahay, nabatid niyang labis na nag-aalala sa kanya ngayon. As Vinicio peered through the scope of his rifle, he caught a glimpse of movement in the distance. Nagsalita siya sa mahina at tansyado na boses. "This is Commander Vergara speaking. Nakikita ko na ang leader ng grupo. I'm ready to shoot the target." Mariin na lumunok si Vinicio at habang ang daliri niya ay nasa gatilyo, tinatansya niya ang galaw ng kalaban. Ang tanging nasa isip niya lang ay ang mukha ni Susana. Ang matamis itong ngiti ay nagpapalakas sa loob niya. So with precise aim, Vinicio pulled the trigger. And at a distant enemy fell to the ground. Ngunit nung akala niya ay medyo maayos na dahil natumba ng mga leader ng terrorists, may nagbato ng bomba sa kanyang direksyon at pinaulanan siya ng bala ng mga ito. Ganun na lamang ang takot at pag-aalalang naramdaman ni Susana nung may tumawag sa kanya mula sa kawani ng gobyerno at sinabi sa kanya ang masamang ulat. Ikinalulungkot naming ipaalam sa inyo na isa ang team commander na si Vinicio Vergara sa mga pinadala para kalabanin ng mga terorista. Ngunit ayon sa aming mga nakalap na impormasyon ay masyadong marami ang kanilang kalaban. Marami ang mga Mustang ang namatay. At hanggang ngayon simula ang huling tawag sa amin natanggap mula kay Commander Vergara ay wala na ulit kaming natanggap na reports mula sa kanya o mula sa kung sino man ang kasamahan niya. Matapos ang aming narinig na malakas na pagsabog mula sa radio ni Commander Vergara, magdadalawang araw na mula ngayon. Ikinalulungkot naman naming sabihin ito ngunit maaari na isa si Commander Vergara sa mga hindi pinalad. Kaya lakasan niyo na lamang po ang loob ninyo sa kung ano man ang magiging kalabasan. Hindi alam ni Susana kung paano niya ipoproseso ang narinig. Naninikip ang dibdib niya at halos hindi siya makahinga. Hindi maaaring mapahamak si Vinicio at nangako pa ito sa kanya na babalik ito. Hindi niya matanggap kung may masamang mangyari sa binata. Nasa tabi niya ang magulang ni Vinicio, ngunit pakiramdam ni Susana ay nag-iisa lamang siya ngayon. Araw-gabi siyang naghihintay ng tawag. At dahil sa labis na stress ay nagdilim ang paningin niya. At bago pa siya mawala ng malay ay naramdaman niya na ang mga dugong lumalabas mula sa kanya. Nagising si Susana sa puting silid at ang nakakasulasok na amoy ng mga gamot ang kanyang naamoy. Natanto niya na nasa hospital siya ngayon dahil sa dextrose na nakakabit sa kanyang kamay. Masakit ang ulo niya at mas lalo iyong sumasakit dahil sa amoy ng gamot. "Susana, gising ka na!" Nagulat si Susana nang pumasok sa loob ng silid si Celestina na nakaupo sa wheelchair na tinutulak ng isang lalaki na hindi niya kilala. "Celestina?" Gulat niyang sambit. Hindi makapaniwala na may malay na ito. "Masaya ako nagising ka na." Masayang sinabi ni Celestina habang tinutulak ng lalaki ang wheelchair nito. "Kahapon ka patulog. Labis kaming nag-alala sa'yo." Bumalik sa isip ni Susana ang nangyari kagabi at dahilan kung bakit siya nawala ng malay. Bumalik ang pangamba niya ngunit pilit niya iyong ikinukuble dahil ayaw niyang pag-alalahanin si Celestina, lalo pat nagigising pa lang ito. Kailan ka lang nagising?" Tanong niya sa kakambal sa nangihina na tinig. "Kagabi lang. Maayos na ang aking pakaramdam at malakas na ulit ang aking katawan. Kaya'y nakakagalaw-galaw na ulit ako ngayon kahit papaano." Sagot nito na may maliit na ngiti sa labi. "Ikaw, maayos na bang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo?" Tumango siya at matipid na ngumiti. "Oo, maayos na ako." Inabot ni Celestina ang kamay niya at malungkot na nagbuntong hininga. "Pwede mong sabihin sa akin ng totoo, Susana. Kakambal mo ako. Dadamayan kita sa kahit ano man na pinagdadaanan mo ngayon." Nginitian niya ito. "Thank you, but I will be fine soon. Huwag ka mag-alala." Celestina sighed heavily.
Mga bata pa lamang sila ay ramdam niya ng malayo ang loob sa kanya ni Susana. Kahit anong gawin niya para maging malapit silang dalawa, ay malayo pa rin talaga si Susana sa kanya. Hindi ito nagkukwento sa mga pangyayari sa buhay nito. Kaya noong nalaman ni Celestina ang ginawa ni Susana para sa kanya, kahit batid niya na may hiniling itong kapalit, nasiyahan siya. Kasi kahit papaano pala, ay may pakialam pa rin sa kanya ang kanyang kakambal. Kahit na madalas na itago ni Susana ang totoong nararamdaman niya, ay mahal pa rin siya nito. Simula bata pa tayo, you're always so distant from me. Pakiramdam ko tuwing magkaharap tayo ay iba akong tao sa paningin mo. Hindi ko alam kung dahil ba sa matagal tayo nagkawalay at hindi tayo magkasamang lumaki. Hinaplos ni Celestina ang kamay ni Susana. Gusto kong bumawi sa lahat ng mga naging pagkukulang ko sa'yo noon. Kung nararamdaman mo man noon na hindi mo naging karamay at kakampi ang sarili mong kakambal. Ano mang problema mo, nandito lang ako para sa'yo. Hindi na kita iiwan at pababayaan. Right now, alam ko nag-aalala ka kay Vinicio. Ngunit batid ko na magiging maayos din ang lahat. Alam kong babalik siya sa'yo ng ligtas. Alam ko na mahalaga ka para kay Vinicio. Kaya kahit anong mangyari, babalik siya sa'yo. Naluluha na inabot ng isang kamay ni Susana ang kamay ni Celestina na nakahawak sa kanya. Ngumiti siya rito. Maraming salamat. Kahit papaano, naibsan ang lungkot niya dahil nandito ang kanyang kakambal. Dinadamayan siya. Aaminin niya na noon pakiramdam ni Susana ay mag-isa lang siya lagi. Ngunit ngayon, batid niya na hindi na siya muling mag-iisa. Maya-maya pa ay dumating din ang kanilang magulang. Nakapwa masaya na makita siyang nagkamalay na. Nalaman ni Susana na maayos na palang mga ito at kasintahan ni Celestina na si Sian. Ipanaliwanag daw sa kanila ni Celestina ang lahat. At sa wakas, ay umaproba rin ang mga ito sa relasyon nila. Desisyon ni Celestina at Sian na patawarin sila, kaya naging masaya na lamang si Susana para sa kanila. Samantalang humingi naman kay Susana ng tawad ang kanyang mga magulang dahil malaki raw ang pagkukulang ng mga ito sa kanya. Magsisinungaling si Susana pag sinabi niya na wala silang pagkukulang. Lumaki siya na wala ang mga ito sa tabi niya. Ganun pa man ay hindi siya nagtanim ng galit sa mga ito. Kahit hindi ito humingi sa kanya ng tawad o bumawi, patatawarin niya pa rin sila. Kamusta na po si Vinicio? May balita na po ba sa kanya? Kinakabahan na tanong ni Susana sa ina ni Vinicio. Oo, anak. Nakatanggap kami ng tawag mula sa kanilang kampo. Ayon sa kanila ay posibleng buhay pa si Vinicio dahil sa mga signal na nare-receive nila mula sa radio ni Vinicio. Animoy nabawasan ng mabigat na bagay na nakapatong sa dibdib ni Susana dahil sa narinig nito. Tuluyan na rin sumuko ang mga terorista matapos mapatay ang kanilang leader. Kaya ngayon ay hinahanap na ng mga sundalo si Vinicio. Ipagdasal na lang natin na ligtas siya at walang masamang nangyari sa kanya. Alam na ng magulang ni Vinicio ang ginawa niyang pagpanggap dahil ipinaliwanag na ni Celestina ang lahat. Hindi ito nagalit sa kanya dahil una pa lang daw ay may ideya na sila na ganoon nga ang nangyari dahil sa kanyang kilos at pag-uugali na malayong malayo kay Celestina. Ayon pa sa kanila, masaya sila na napapasaya niya si Vinicio. Miss Alcovedo, dahil po sa sobrang stress kayo po ay dinugo. Thankfully, ligtas naman po ang inyong magiging anak kahit na gano'n ang nangyari. Hindi agad na proseso sa utak niya ang sinabi ng babaeng doktor. Anak? Gulantang niyang sinabi. Yes, hindi niyo po ba alam? You're 3 weeks pregnant. Nakangiti na anunsyo nito. Buntis po ako? She can't believe this. Hindi sumagi sa isip niyang buntis siya. Opo, Miss Alcovedo. Kaya kailangan niyo pong alagaan na mas maigi ang sarili ninyo at katawan dahil dalawa na kayo ni baby na kailangang magpalakas at maging malusog. Huwag po kayo masyadong magpa-stress dahil baka maulit ang nangyari. Masaya ang pamilya niya at magulang ni Vinicio na malamang nagdadalang tao siya.
Samantalang siya ay hindi pa rin makapaniwala. Magiging ina na siya. Naiiyak si Susana sa labis na saya dahil may buhay na sa loob ng kanyang sinapupunan. Sigurado siya na kapag andito si Vinicio ay labis itong matutuwa dahil nabanggit sa kanya ng binata noon kung gaano nito kagusto na magkaanak. Dahil sa nangyari, kailangan ni Susana na magpahinga upang lumakas ang kapit ng kanilang anak. Gustuhin niya man na manatiling gising upang mag-abang sa balita kay Vinicio ay hindi maaari dahil ang buhay naman ng kanilang anak ang maaaring mapahamak. Gusto niyang maging malusog ang kanilang magiging anak. Vinicio? Nag-uunahan sa pagtulo ang kanyang mainit na luha nang makita si Vinicio na pumasok sa loob ng silid kung nasan siya. May hawak itong bulaklak at nakangiti sa kanya. May mga galos sa mukha nito at malaki ang ipinayat. Nakangiti na lumapit sa kanya si Vinicio habang siya'y naupo sa kama at mahigpit itong niyakap. I'm glad you're safe. Napakasaya niya na nandito ito at ligtas. Halos ayaw niya nang tumigil sa pagtulo ng kanyang luha. Kumalas ito sa yakap at ikinulong ang kanyang mukha sa isa nitong palad. Nangako ko sa'yong babalik ako, hindi ba? Kahit anong mangyari. Babalik at babalik ako sa'yo. Ang totoo, habang nasa digmaan si Vinicio, walang ibang laman ng isipan niya kung hindi si Susana at kung anong klase ang buhay na magkakaroon silang dalawa kung silang ikakasal. Noong binomba ang kanyang spot at pinaulanan siya ng walang humpay na bala, akala ni Vinicio ayon na rin na magiging katapusan niya. Akala niya ay hindi niya na ulit makikita pa si Susana. Kaya nilakasan niya ang kanyang loob at niligtas siya ng pagmamahal niya kay Susana. Niligtas siya ng pagmamahal nito sa kanya. Hindi naman alam ni Susana kung paano uumpisan ipaliwanag ang lahat kay Vinicio ngayon na nasa harapan niya na ito at kaharap din nila si Celestina. Ngumiti si Vinicio na mapansin ang pagkabalisa ni Susana. Batid niya na nangangamba ito at ayaw niyang mas lalo itong pag-alalahanin kaya nagsalita na siya at sinabi ang totoo. I already know everything. Ipinaliwanag na sa akin ni Celestina at iyong magulang. Nagulat si Susana sa sinabi nito. Ngunit nawala rin ng tinik sa kanyang dibdib dahil mukhang hindi namang galit si Vinicio. Bagkos ay nakangiti pa ito. Hinawakan nito ang kanyang kamay at masuyong hinapdos. Ang totoo niyan ay una pa lang alam ko naman na hindi ikaw si Celestina. You're different from her. Maaaring magkamukha kayo ngunit pagdating sa ugali ay malaki ang inyong pagkakaiba. And I'm not mad if that's what you're thinking. Hindi ako galit dahil doon. I understand. And I know you just wanted to help your twin sister. Masaya si Susana na malamang hindi nagalit sa kanya si Vinicio kahit pa gano'n ang ginawa niya. Nanghingi siya ng tawad sa binata at gano'n din ang kanyang mga magulang na pinatawad naman ni Vinicio. Ani pa ng binata, masaya raw ito na ginawa iyon ng kanyang magulang dahil nagkaroon ito ng pagkakataon na makilala at makasama siya. Good news! Dahil inaalagaan mo ang iyong sarili tulad ng ipinayo ko sa'yo, maayos ng lagay na magiging anak ninyo. Nakangiti na sabi sa kanya ng doktor na nagpatulala kay Vinicio. Nakaalis na lamang ang doktor ngunit na natiling tulala ang binata. Para bang naitulos ito sa kinatatayuan. Ayos ka lang ba, Ven? Nag-aalala na tanong ni Susana sa binata. Did I hear the doctor right? Nauutal na tanong nito. Napangiti naman si Susana dahil sa reaksyon nito. Yes, magkakaanak na tayo. Oh God, really? Maluhalo ang mga mata nito. Yes, you're going to be a father. Mahigpit siya nitong niyakap na halos hindi na siya makahinga. Panay ang sigaw nito ng yes, kaya natatawa si Susana. Iyong tipo ng tawa na labis ang saya. Maging ang mga kasama nila sa silid ay natawa na rin. Thank you. Thank you, my wife. Natigilan sa sinabi nito sa kanya. Wife?
Kumala si Vinicia sa yakap at kinulong ang kanyang mukha sa mainit nitong palad. Yes, my wife! Napakaganda nun pakinggan. Ani mo'y hinehele siya. Ramdam na ramdam ni Susana ang mga paru-paro sa kanyang sikmura. At mabilis din ang tibok ng kanyang puso na parang kabayong kumakandirit ang takbo. Hindi ni Susana magawang makapagsalita dahil sa pagkabigla. Pinagmasdan niyang kinuha ni Vinicio ang isang maliit na red velvet box mula sa dinala nitong bulaklak at mas lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. When I was in a war between life and death, napagtanta ko kung gaano kita kamahal. At hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Lalo na ngayong magkakaroon na tayo ng anak. Panimula ng binata. Sa kinakabahan na tinig at puno ng emosyon ang nangungusap ng mga mata. I want to be with you for the rest of my life. I may have not been vocal about how I truly feel, but I love you. Minahal kita nung unang beses pa lang tayo nagkita sa hangar nung sinundo mo ako. Mas lalo kitang minahal sa bawat araw na lumipas. Namamalisbis ang kanyang mga luha habang nakatingin sa binata at nung buksan nito ang maliit na box na hawak, ay isang makinang na singsing ang laman nito. Susana Alcovedo, the mother of my child, the muse of my dreams, the compass of my heart, the woman I would love to spend the rest of my life with. Will you marry me? And allow me to take care of you until forever transcends mere words. Walang pagdadalawang isip na agad na tumango si Susana at mahigpit na niyakap ang binata. Of course, papakasalan kita. Mahal din kita, Vinicia. Mahal na mahal. Napuno ng palakpakan ng silid. Tila ay maging ang hangin ay labis ang saya para sa dalawang pusong wagas ang pag-ibig para sa isa't isa dahil umihip ito ng malakas. Dahilan ng pagkahulog ng mga tuyong dahon. At mas lalong sumaya si Susana sa dalang good news ni Vinicia. I am now assigned to the training administration, which means hindi ko na kailangang mapalayo sa mahabang panahon sa inyo o makipagsapalaran sa bundok. Ang marinig na hindi na ulit malalagay sa peligro ang buhay ng lalaking pinakamamahal at ama ng kanyang anak ay tila isang musika para kay Susana. I love you so much, Susana Vergara. Today, tomorrow, until the end of the world. Ikaw lang babaeng mamahalin ko. At sa harap ng altar, sa harap ng madla, sa harap ng Diyos, inangkin nito ang kanyang labi kasabay ng pagtunog ng kampana. Isang patunay na sila'y iisa na. At walang kahit na anong maghihiwalay sa kanilang dalawa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!